Dear Amihan Stories presents The Surrogate Mother of the CEO's Twins. Written by Eya. Paano mo nakakayanan ng presence ni Mr. CEO? Titig pa lang niya, gusto nang maghubad. Kagat-labing bulong ng kaibigang si Janelle. Umirap si Eloisa sa hangin. Batid niya ang pagpapantasya nito sa kanyang boss. Katunayan, pabiro pa siyang isinumpa ng kaibigan nang siya ang mapili ng amo bilang sekretarya nito noong hiring. Hindi ko makayanan, Janelle. Kung hindi lang magandang pasahod niya, matagal ko na siyang nilayasan sa sama ng ugali. Sarkastiko niyang pasaring. Girl, kahit sino yata hihilingin sila na lang nasa kalagayan mo. Hindi ka na lang magpasalamat. Nasa katakot-takot na stress sa maghapon, ganong klase ng Adonis ang kasama mo. Siya nga ang source ng stress, Janelle. Paglilinaw niya. Magkano lahat? Tukoy niya sa pumpon ng pink roses. Nagmamadali niyang inungo ang flower shop ng kaibigan nang matanggap ang utos ng kanyang boss. Hindi nito sisiputin ng babae sa blind date na sinet up ng ina nito. Una na ako, lilinisin ko na naman ang image ng isang Rojan Martinez. Kung pwede sigurong pakasalan ng pera, baka hinarap na niya sa altar. Baliw na ang mga babaeng umaasa pa sa kanya. Inis na sabi pa niya. Aray ko naman, kung ayaw mo sa grasya, edi wag, umalis ka na nga. Pabirong sagot ng kaibigan. Bumeso muna siya rito, saka pumara ng taxi patungo sa restaurant. I'm sorry ma'am, may importanteng meeting lang talaga si Mr. Martinez, kaya hindi siya makakarating. Nakatungong paliwanag niya sa dapat nakablind date ang boss niya. Gaya ng inaasahan ay siya ang napagbuntunan ng inis ng babaeng nag-aabang kay Rojan doon. Tinapon pa nito ang bouquet ng rosas sa kanya. This is the third time that I wasted my time for him. Kung ayaw niya, diretsahin niya ako. Huwag siyang paasa. Kainin niya kamo ang promises niya, pati mga bulaklak na yan. Bulyaw ng babae sabay walk out. Napapahiyang umalis din siya mula sa restaurant. 25 pa lang ako. Bakit feeling ko 60 years old na ako? Gusto ko nang mag-retire pero wala pa naman akong ipon. Frustrated niyang bulong sa sarili habang nag-aabang ng taxi. Nag-vibrate ang kanyang cellphone at alam niyang panibagong utos na naman yon galing sa amo. Bumili raw siya ng kape pagbalik niya sa opisina. Ngunit pagbalik naman niya ay hindi siya agad nakapasok sa opisina ng boss dahil may kausap ito. Ano itong ibinalita sa akin ni Venice? Na hindi mo na naman siya sinipot sa date niyo? Rojan, she's a fine woman! Sinasayang mong opportunity. Ako na nga ang gumagawa ng paraan para magkalapit kayo. Kahit sinong babayang ay pakilala ko, ayaw mo. You're not getting any younger, Rojan! Tinig yun ng ina nitong si Madam Olive. Napahinto siya sa pinto ng opisina. Exactly the point. Hindi ako bata para sumipot sa mga blind date. It's corny and stupid. Sagot ni Rojan. Bumukas ang pinto. Akmang lalabas si Rojan nang mabungaran siya nito. Finally, you're here. Where's my coffee? Salubong ng lalaki sa kanya. Inangat niya ang hawak na paper bag galing sa isang sikat na coffee shop. Pinapapasok siya ni Rojan sa opisina. Good morning, Madam Olive. Bati niya sa ginang, pero hindi siya pinansin ito. Rojan, be honest with me. Pagpapatuloy ni Madam Olive sa panenermon sa anak. Are you gay? Muntik pang maibuga ng boss niya ang kape. Kinagat naman niya ang labi para pigilan ang kanyang halakhak. Umayos siya ng tayo matapos siyang pukulin ng masamang titig ng boss niya. Sinasabi ko na nga ba? Matatanggap ko naman. Mahinang saad ni Madam Olive. Nangilid pa ang luha sa mga mata ng ginang. What? I'm straight. I'm just being selective. Every woman wants me. Nasa akin ang lahat, kaya sino bang ayaw sa akin? Dapat lang na maging mapili ako. No one has ever reached my standards yet. Kalmadong paliwanag ng lalaki. Hambog talaga. Komento niya sa likod ng isip. Nagbingi-bingihan siya sa diskusyon ng mag-ina. Hindi naman siya interesado dahil usapang yaman lang naman ang kinahahantungan ng mga ito. Inatupag niya ang mga papeles sa hiwalay na desk. Eloisa, what do you think? Basag ni Rojan sa payapang paligid. Kanina pa nakalis si Madam Olive. Tamad na sumalampak ang lalaki sa swivel chair nito. Tungkol saan po, sir? Kunot noong tanong niya. Do you think Venice is a wife material? Maganda po si Ma'am Venice. Tanging nasabi niya. Kung sana kasi sinisipot mo, edi sana alam mo.
Aniya sa isip. Never mind. Marriage sucks. Go back to your work. Utos nito. Sir, pwede po ba akong mag-file ng leave? Of course not. Ang dami po pa kailangan tapusin. Sayang naman ay binabayad ko sa iyo kung iiwan mo yung tambak na paperworks. Nakabusangot na putol nito sa request niya sana. Mariing na ikuyom ni Eloisa ang papel na hawak at pilit na ngumiti. Nag-overtime siya sa araw na yon dahil tambak nga ang kailangan niyang tapusin. Nasa break siya nang makatanggap ng tawag galing probinsya. Makakauwi ka ba sa birthday ko, anak? Malungkot na boses ng ina ang kanyang naulinigan. Sorry, ma. Hindi ako pinayagan ng boss ko eh. Promise, babawi ako sa Pasko. Kabadong sagot niya sa ina na kausap sa phone. Nakapangako siya sa ina na makakauwi siya. At ngayong hindi pa na matutuloy, paniguradong sasama ang loob nito. Hello, ma? Pukaw niya rito sa kabilang linya. Pasensya na anak. Kung hindi lang ako nagkasakit di sana hindi nabawasan ang ipon mo. Sana hindi ka napuspos sa kakatrabaho. Anang mama niya. Ma, hindi. Promise. Gagawan ko ng paraan para makauwi agad. Huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Masaya naman akong nakakatulong sa inyo. Nung oras na nakainom ka na ba ng maintenance mo? Malambing na sabi niya rito. Masama ang tingin niya sa pangalan ni Rojan sa desk. Wala siyang magawa kundi sisihin ang magaspang nitong ugali. Tapos na anak, magpahinga ka na rin. Anang ina sabay patay sa tawag. Kinaumagahan, dali-dali siyang naglakad patungo sa opisina. Ilang minuto siyang late at paniguradong sesermonan siya ni Rojan. Matapos kumatok, ay huminga siya ng malalim bago pumasok. I'm so sorry, Mr. Martinez. Mabigat ang traffic kanina at may car accident pa sa daan. Here's your coffee, sir. Himalang tumangulang si Rojan. Eloisa, tawag nito. May iutos ka pa po ba, sir? Research reputable surrogacy agencies in the country. Anang lalaki. Umangat ang kilay niya. Surrogacy agencies, sir? Pagkaklaro niya pa. May partnership po ba ang Martinez Company sa surrogacy agencies? No. I want you to gather information so you can select the best one. Find me a potential candidate. Kailangan ko ng surrogate, Eloisa. ASAP. Iwan mo muna yung paperworks. Prioritize this. Also, schedule me an appointment with Dr. Benitez. Tukoy ni Rojan sa pribadong doktor. And Eloisa, cancel my meeting this afternoon. Makikipag-usap ako kay Attorney Lacson. Ang in-house attorney ang pinatutungkulan nito. Nahiwagaan siya sa kung anong tumatakbo sa isipan ng kanyang boss. Right away, sir. Tugon niya. Di kaya may tanig siya kaya kailangan niya ng surrogate? Sa dami ng babaeng gusto siyang makuha, pipili na lang siya at willing pa ang mga yun na pagpilian. Straight naman siya. Siguro, baog? Alam kaya ni Madam Olive to? Bulong niya pagbalik sa sariling desk. Inuna niyang mag-schedule ng appointment sa doktor. Sunod ay tiningnan niya ang mga kilalang surrogacy agency. Sa haba ng listahang nakuha sa pag-research, ay hindi niya alam kung paano niya i-check yun. Asap ang gusto ni Rojan, kaya dapat niyang madaliin. Hi, can we schedule a consultation tomorrow around 8 in the morning? Pang-ilang tawag na yun ni Eloisa. Sure, I have here all the information that you provided. Please wait for the confirmation email. Tugon ang kausap niyang staff ng agency. Thank you. Aniya sa katinapos ng tawag. May ipinresent siyang profile ng candidates kay Rojan. Sulyap lang ang iginawad ng lalaki at nagpahanap na agad dito ng iba. Eloisa, wala akong gusto sa kahit na sino rito. Buntong hininga ni Rojan. Sir, sila ang sa tingin ko ang match sa preferences niyo. Walang history ng malalang sakit, matangkad, malakas ang pangangatawan at maganda ang buhok. Halos umirap siya habang iniisa-isang description na gusto nito. Sabi mo ay nakikipag-usap ka na sa isa pang agency. I'll wait for the another candidate's profile. Anang kanyang boss. Kung sa babaeng i-date ay mapili ang lalaking to, paano pa kung surrogate? Inis na reklamo ni Eloisa sa sarili. Imbis na sa apartment umuwi ay dumiretso siya sa tinutuluyan ni Janelle. Nagyaya ng inuman ng kaibigan, bagay na hindi niya pinalampas para makapag-relax galing trabaho. Kakaingit naman ng mga batchmates natin. Nahanap na ang soulmates nila. Tingnan mo si Shaina. Nagsettle down na rin.
Napag-iiwanan na tayo, Eloisa. Kakain na lang ba tayo habang buhay? Reklamo ni Janelle. Buti nga ikaw may sariling negosyo. Ako alipin ng corporate world. Nakangiwing bulalas niya. Ewan ko sa'yo. Kung si Rojan Martinez ang aalipin sa akin, baka ako pa nga ang magkadena ng sarili ko sa kanya. Naiinggit ako sa mga bulaklak ko sa flower shop. Buti pa sila fresh. Ako tuyot na. Biro ng kaibigan. Pareho silang tumawa ng malakas. Kung halimbawa, may mayamang bibili sa'yo, papayag ka? Indecent proposal, ganun. Biglang tanong niya sa kaibigan. Ay bakit? Meron? Sino? Mag-aayos ako agad. Gaga, seryoso. Payag ka? Ulit niya. Aba, syempre. Sakit na ng likod ko kakakayod, girl. Kaso wala namang easy money. Natahimik siya. Malapit na ako mawala sa kalendaryo. Ayoko mabulok sa ganitong routine. Middle life crisis bang tawag dito? I'm not sure kung anong career ang gusto ko, but I want something new. Mag-resign na kaya ako? Nalilito niyang bulong. Ang ganda ng trabaho mo I mean, syempre, bukod sa nasa tabi mo na si Rojan Martinez, mataas ang sweldo mo. Nagigits naman kita, girl. Sa bagay, ilang taon ka na rin dyan. Well, kung gusto mong mag-career change, siguraduhin mo muna na may sasalong source of income sa'yo. Mahal pa naman ang medication ni Tita Leonie. Concern na pagtukoy ni Janelle sa kanyang ina. Tumango siya, parang gusto na niyang umiyak. Ako rin ang inaasahan sa college tuition ng pinsan ko. Dagdag niya. At nakatulog na silang dalawang magkaibigan sa ganung usapan. Naalimpungatan si Eloisa sa malakas na hilik ng kaibigan. Dulot ng kalasingan ay malakas ang loob niyang mag-email ng resignation letter kay Rojan. Kinaumagahan, desididong bumalik siya sa opisina, dala ang printed copy ng kanyang resignation letter. Yan na ba ang profile ng candidate sa agency na nakonsult mo? Bungad ni Rojan. Nilapag niya ang papel sa desk nito, ngunit baliwala yun dito at ipinagpatuloy ang pagpirma ng mga dokumento. I'm resigning, sir. Saad niya. Why is that? Ngayon pang sinabi kong i-prioritize mo pinapagawa ko sa'yo? Masungit na tugon ni Rojan. Nilagay ko po lahat ng reason sa letter kung bakit gusto ko mag-resign. I'm too busy to read that, Eloisa. Tell me, bakit gusto mong mag-resign? Naging mabuti ang kumpanya sa akin. I had a good stay here. But sir, I just want a change in my life. Sakalang nag-angat ng tingin sa kanya si Rojan. I can't let you go, Eloisa. Kung loyalty lang, you've been here for almost 4 years. Lahat ng pinapagawa ko ay nagagawa mo according to my standards. You're efficient, Eloisa. Ikaw lang ang pasok sa standards ko. Paliwanag ng lalaki. Hindi mo ako madadala sa ganyan. Pasok sa standards, mapapanot na ako sa mga utos mo. Sagot niya sa kanyang isip. How about you became my surrogate? Seryosong alok ni Rojan. Kulang na lang ay takasan ng kaluluwa si Eloisa sa narinig. Saglit siyang natawa para pagtakpan ng gulat. Sir, ako po surrogate? I'm a virgin. Mahinang aniya. I'm not interested in anything sexual, Eloisa. Taas kilay na sabi ng lalaki. I'm just saying, sir, wala pa akong experience sa kahit na ano. Hindi ba't dapat may karanasan sa panganganak bago maging surrogate? Hindi mapigilang paliwanag ni Eloisa. I spoke with the doctor. What is important is the surrogacy candidate is fertile and of the right age. Besides, kukonsulta pa rin tayo sa fertility specialist. Kaysa naman ipagkatiwala ko magiging anak ko sa iba. I need an heir. I trust you enough to bear my child. I'll provide everything that you need. Generous naman ako, Eloisa. I'm aware that pregnancy is hard, kaya ibibigay ko lahat ng deserve mo. Imagine my offer, Eloisa. You want change? I'll give you change. Inusog ni Rojan ang dokumento. Ito ang initial contract in case may makuhang candidate. At since ikaw napili ko, this agreement is open to changes. Depende kung may gusto kang baguhin at idagdag. Above all, this is confidential. Tayo lang ang makakaalam nito. Dagdag pa nito. Nakahanda na ang legal contract kung saan nakasaad ang posible niyang makuha. Halos maduling si Eloisa sa ilang zeros na nakita niya sa total amount doon. Pwede po ba akong mag-isip muna? Nauutal na sambit niya. You know very well how I hate waiting. Think of this and decide quickly. I'm counting on you, Eloisa. Pampe-pressure ng magaling niyang boss.
Hindi niya alam kung ano ang naisip niya at nagpapapressure naman siya sa kanyang boss. Matapos tanggapin ang offer ni Rojan, ay hinanda muna niya ang mga requirements sa surrogacy, gaya ng medical, bago umuwi sa probinsya. Ilang linggo siya roon hanggang matapos ang Pasko. Eloisa, bakit hindi ka nagsabing uuwi ka? E di sana inabagan ka namin sa terminal. Salubong ng inang si Leonie. Surprise talaga, Mama. Kamusta kayo? Natatawang sagot niya. Bumubuti naman kahit papano. Ikaw ang kamusta? Salamat talaga at naisipan mong umuwi. Eloisa, sasama talaga ang loob ko kung hindi ka nakarating. Hinagkan siya ng ina. Sa reunion ay hindi niya maiwasan ang ma-pressure ng tuksohin ng mga kaanak. Kailan daw ba siya mag-aasawa? Malaki raw ba ang kanyang sahod? Pulos biro lang ang tugon niya. Nako, ang pinsan mo, may lote at bahay ng napundar. Sa ganda mong yan, Eloisa, makabingwit ka sana ng mayaman. Asar ng kanyang tiyahin. Lalong naging buo ang loob niya sa desisyong maging surrogate. Malaki rin ang makukuha niya pagkatapos. Ma, next year pala, baka hindi talaga ako makauwi. Masyado ng hectic ang schedule ko. Isa pa, malalagay ako sa ibang trabaho na mas malaki ang sahod. Parehong kumpanya lang. Pagbabalita niya sa ina. Ganun ba? Mabait ba ang boss mo? Kung may problema, i-report mo agad. Huwag kang papapi ha. Paalala pa ng ina. Tumango siya. Alam niyang pagtapak muli sa Maynila ay magbabago ang kanyang buhay. At tulad ng napagkasunduan nila ni Rojan, ay ginawa ang surrogacy procedure sa napili nitong fertility clinic. Ilang buwan matapos ang attempts ng artificial insemination, ay kinumpirma ng fertility specialist ang pagbubuntis ni Eloisa. Sasamahan kita sa regular check-up mo. From time to time, I'll instruct your therapist to visit you. Kung may specific cravings ka, dadaan muna yun sa personal nutritionist mo to check whether it's healthy for the baby or not. Do you have any clarifications, Eloisa? Bilin ni Rojan. Nothing else. Wala sa sariling sagot niya. Mangha niyang inilibot ang paningin sa disenyo ng bahay kung saan siya tutuloy. Kung may gusto kayo pabago rito, sabihin mo lang. Anang lalaki, umiling siya. This is my first time to live in a luxurious house like this. Ang engrande. Aniya. Ni hindi ito engrande, Eloisa. Sumimangot siya. Sorry sir, dukha ako eh. Sarkastiko niyang pasaring. Take care of yourself, Eloisa. Take care of the baby. Imbis ay mahinahong paalala ni Rojan bago ito lumabas. Batid niya na marami itong naiwang paperworks. Wala pa itong secretary. Kahit pa hindi gaanong sensitibo ang kaniyang pagbubuntis, ay inalis na siya nito sa trabaho at sabay na ibinigay ang kaniyang compensation. What are you doing? Singhal ni Rojan nang minsang bisitahin siya nito. Nagluluto, sir. Walang emosyong tugon niya. Kakaiba ang takbo ng kanyang emosyon sa nagdaang linggo. Kung dati patago ang pasaring niya kay Rojan, ngayon ay lumitaw na nga ang mga yun ng harap-harapan. Bakit ka nagluluto? Nasaan ang cook? Did the nutritionist check that? What's that? Sunod-sunod na tanong ng lalaki. Padabog na sinalin niya ang adobong manok sa mangkok. Ang sabi ko sa kanila, gusto ko mag-me time. Kapag nag-me time ako, nagluluto po ako. Importante rin naman ang gumagalaw-galaw po ako. Moderate serving lang din ang adobo. Kasi baka tumaas ang sodium intake ko, sir. Kunot noong sagot niya. May iba ka pa bang cravings? Bibili ako. Ani Rojan. Mangyak-ngyak na bumaling siya rito. Are you okay? May masakit ba sa'yo? Alarmang lumapit ito. Nangangasim ako. Sagot niya. Nangangasim? What do you mean? Mabango ka naman. Naguguluhang sabi nito. Natigilan siya at biglang humalakhak. Now I'm worried. Are you really okay? Kinakabahang tanong ng lalaki. I mean, gusto ko na kahit anong maasim. Tila nabunutan ng tinik ang lalaki. Babalik ako agad. Paalam nito. Satisfied si Eloisa sa iba't ibang citrus fruits na bitbit ni Rojan nang makabalik. Aalis ka na? Tanong niya rito. Yes, mag-overtime ako. I need to finish reviewing some documents. Hindi ka pa rin nag-hire ng secretary? Kaya ko namang mag-review ng ilang paperworks. Alok niya rito. No. Focus on your pregnancy. You contact me immediately kung may kailangan ka, okay? Rest well. Nag-follow up na ako sa clinic para sa ultrasound. They confirmed that it will be this week. Napipilitan siyang tumango. Bakit? Do you rather want me stay?
Mabilis na umiling siya. Ha? Hindi. Ingat ka, sir. Stop calling me sir. You're now the mother of my child. Hindi na kita basta employee lang. Saway nito sa kanya. Okay, ingat ka, Rajan. Sinundo siya ng lalaki ng sumunod na araw. Simpleng puting bestida at flat sandals ang isinuot niya. After we find out the baby's gender, saka ako magpapadeliver ng mga gamit. Ani Rajan. Excited ka ba? Of course, that's my baby. Wala sa sariling hinaplos ni Eloise ang tiyan. May puwang sa dibdib niya nang maalalang siya ang magdadala ng bata, ngunit wala siyang kustode rito. Tumunog ang cellphone niya. Janelle, napatawag ka? Sagot niya sa tawag. Ano? Bar tayo? Maayos ang kita ng flower shop nitong nagpasko. Malalalaki tayo, girl. Yaya ng kaibigan. Busy ako. Sorry, Janelle. Hindi kaya ng sked ko eh. Ramdam niya ang pagbaling ni Rojan sa kanya. Hindi naka-loudspeaker pero dinig lalo tahimik lang sila sa kotse. So, sinosolo mo lang si Rojan Martinez. Agad niyang pinatay ang tawag. Sinilip niya ang reaksyon ni Rojan. Umiwas siya ng tingin nang umisi ang lalaki. Nagbibiro lang ang kaibigan ko. I don't know if you still remember. Siyempre hindi na. Pareho kami nag-apply ng mag-hire ang company ng secretary mo. Depensa niya. I'm not actually surprised na topic niyo ako. Mayabang nitong sagot. Umirap siya. That hiring, si mamang nagpasimuno. I love working alone. Hindi ka ba na-curious kung bakit ikaw napili ko, Eloisa? Maayos po ang credentials ko. Relevant din ang work experiences and ang program na natapos. Kibit balikat niyang hinuha. Isa na yun sa rason. Nang ako nang nag-handle ng final screening, I find your answers as the most interesting. Na-highlight mo yung essence ng growth at improvement, and you are authentic and consistent. Nakita ko naman sa trabaho, kaya nga, sayang naman kung alis ka sa kumpanya. Sa wakas ay puri ni Rojan sa kanya. Wala rin ako maramdamang na-intimidate ka. Dagdag pa nito. Bakit naman po ako ma-intimidate? I know my capabilities enough. Nagtatakang sabi niya. Now that's what I like about you. Komento nito. Bago pa man siya makapag-react ay bumaba ng lalaki para pagbuksan siya ng pinto. Sinalubong sila ng staff ng klinik, saka iginaya sa tamang kwarto. Lumukso ang dibdib ni Eloisa nang marinig ang heartbeat galing sa kanyang tiyan. Wow! Congratulations! You have twins! Anunsyo ng sonographer. Parehong sorpresa ang namutawi sa kanilang dalawa. Can you tell us their gender? Namamanghang tanong ni Rojan. Isang babae at isang lalaki. Magmula nang malaman nila na kambalang nabuo, ay hindi magkamayaw si Rojan sa pagbisita sa kanya. Visible na ang umbok sa tiyan ni Eloisa at lalong lumala ang mga pisikal niyang sintomas. Rojan, akala ko mag-overtime ka. Salubong niya sa lalaki. Isang gabi nang biglang sumulpot ito. Wala ka bang payong sa kotse? Tumawag ka sana para hindi ka naulanan. Kukuha ko ng towel. Ang sabi mo, masama ang pakiramdam mo. Rinig niyang saad nito. Pagkagaling sa kwarto ay ibinigay niya ang towel sa lalaki. Thank you. Anito. Pumunta ang therapist kanina para imasahe ang kasukasuhan ko. Normal daw ang body pains. Kwento niya. Orange ba yan? Halos maglaway siya nang maamoy ang dalang supot nito. Ngumiti si Rojan. I know you like this. Kumain ka na ba? May pagkain pa sa kusina. Sasabihan ko si Namanang, ako na, Eloisa, magpahinga ka na. Tumango siya. Akmang hakbang siya nang biglang mapasinghap. What is it? Aligagang tumayo si Rojan. May sumipa. Bulalas niya. Excited niya kinuha ang palad ni Rojan para ilapat sa kanyang tiyan. Did you feel them? Lumambot ang ekspresyon ni Rojan. Puno ng emosyon ang mga mata ng lalaki. Ihatid na kita sa kwarto mo. Malambing nitong saad. Comfortable na ba? Tanong ng lalaki. Inayos ito ang mga unan sa kama. Okay na ka, Rojan. Mag-dinner ka na. Natatawang saway niya rito. Tama lang ba ang lamig ng aircon? Sinuri ni Rojan ang buga ng hangin. Rojan, you'll be a good father. Sambit ni Eloisa dahilan para matigilan ng lalaki. Tingin mo? Tumango siya, may munting ngiti sa kanyang labi.
Nakakairita kang maging boss pero naniniwala ako magiging mabuti kang ama. Excuse me? Akala ko ba you had a good stay in the company? Tapos naiirita ka sa akin? Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Bawi niya. Kakasabi mo pa lang. Bawal pagalitan ng buntis. Marahang natawa siya. Nagangat ng kilay si Rojan. Umangat ang gilid ng labi nito. I'll be a good father. Sisiguraduhin ko yon. Sa lahat ng naging decisions ko, ito lang ang pinakatama. Thank you for helping me, Eloisa. Rest, okay? Maga pa tayo bukas para sa check-up mo. Uminit ang sulok ng puso niya. Inayos pa ni Rojan ang kanyang kumot. Thank you. Good night, Rojan. Good night, Eloisa. Ngumiti ang lalaki bago lumabas. Kinagat niya ang labi sa interaksyon nilang yon. Noon niya nakita ang ibang anggulo ng pagkatao ng lalaki. Tutok ang lalaki sa pagbubuntis niya at sa ulo maging ang mga appointments, bagay na hinangaan ni Eloisa. Maayos naman ang pagsusuri sa kanya ng specialist matapos makapagpa-check up kinaumagahan. Gusto mong tulungan kita? Alok niya. Nakaupo sila sa hiwalay na sofa. I can handle this, Eloisa. Besides, I'm filing a leave. Hindi mo naman kailangang mag-file ng leave. Pwede naman akong samahan ng therapist o na kahit na sino sa mga kasambahay. Huminga siya ng malalim. Umalingaw-ngaw ang kanyang cellphone. Dahil nakasalampak sa sofa, ay hindi niya maabot ang sling bag sa mesa kung saan niya nakalagay. Let me. Saway ni Rojan. Sakit yan muna ako, so you can have a privacy. Thank you. Aniya rito. Hello, ma? Bati niya nang masagot ang tawag. Ang tumal yata ng tawag mo. Kung hindi pa kita kokontakin, hindi kita makakausap. Masyado ka ng subsub sa trabaho. Baka may sakit ka na o ano. Anang ina sa kabilang linya. Okay lang ako, ma. Huwag ka na mag-alala sa akin. Iniinom mo po ba ang maintenance mo? Hindi mo naman maaalis sa akin yun. Oo, kompleto pa ang gamot ko. Kasya naman ang mga padala mo. Magpapaturo akong mag-video call sa pinsan mo. Saglit lang. Sabi mo, hindi ka makakauwi ngayong taon. E di at least sa cellphone, magkita tayo. Namilog ang mga mata ni Eloisa. Maya-maya pa ay lumitaw sa screen ng video call. Sinagot niya yon. Tumataba ka, anak. Alagaan mong sarili mo, ha? Siya nga pala. Kahit wala ka rito, maghahanda pa rin ako bukas para sa birthday mo. Ngumiti ang ina. Salamat po, mama. May nag-doorbell sa labas. Si Roger ang nagtungo sa pinto para tingnan yon. Kuryosong pinagmasdan niya ito nang bumalik, dala ang di kalakihang package ng mga damit. Eloisa, biniro ako ni kumpare. Kung uuwi ka rito sa sunod na wala ka pa ring boyfriend, baka raw pwede yung binata niyang pulis. Hinihingi nga ang numero mo sa akin. Tila kinilig ang ina sa sariling sinabi. Agad na bumaling sa kanya si Rojan nang marinig yon. Nasa trabaho ka ba, anak? Naku, baka naistorbo kita. Sige na, sa sunod na lang ulit ako tatawag. Sige po, mama. Kasabay ng pagpatay ng tawag ay nakita niya ang message ni Janelle tungkol sa kanyang birthday. Nagrason na lang ulit siya sa kaibigan na hindi siya makakapag-celebrate. I didn't mean to hear your conversation. Binigay mo na agad ang number mo na hindi mo pa nga kilala? Biglang komento ni Rojan. Kilala ko yun, taga sa amin lang din. Aniya. E di binigay mo nga number mo. Masungit na tugon ng lalaki. Nag-angat siya ng tingin. Hindi. Si Janelle ang kausap ko, kaibigan ko. Bakit? Bakit mo tinatanong? Umiwas ang tingin ng lalaki. Ayaw ko lang na ma-distract ka. Focus on your pregnancy. I'm focusing on this. Alam ko naman ang pinasok ko. Salubong ang kilay na sagot niya. Bumuntong hininga siya nang maulinigan ang inis sa sariling tono. Pasensya na, uminit lang ang ulo ko bigla. No, I'm sorry. I don't want to upset you. Tawagin mo ako kung may kailangan ka. Mahinang sambit nito. Napamaang siya sa gulat. Bagaman narinig niya na itong magbigay ng puri at magpasalamat, ay noon lang ito humingi ng paumanhin. Rojan, alam kong ikaw magde-decide, but curious lang ako kung anong ipapangalan mo sa kambal. Panimula ni Eloisa nang magsabay sila sa dinner. Pinag-iisipan ko pa. Sinalina ng lalaki ng tubig ang kanyang baso. Thank you. Aniya rito. Why? They have something in mind? Hindi specific, pero cute yung pangalang parehong initial letters. Paano ba to? Halimbawa, Gabriel for a boy,
pwedeng Gabriela for a girl. Suggestion niya. I'll consider that. Anang lalaki. Nakagawian na ni Rojan na ihatid siya sa kwarto para makapagpahinga. Mahimbing ang tulog niya at kahit pa may morning sickness, ay hindi niya mawari kung bakit nasisihan siya sa pag-aalaga ng lalaki. Eloisa, may maliit na kahong kulay pula na inabot ang lalaki sa kanya. Para sa akin yan? May kung anong excitement ang lumukob sa dibdib ni Eloisa. Happy birthday. Narinig ko na kahapon. Take this as my appreciation for you. Nangingiting tinanggap niya yon. Umawang ang bibig niya nang matanaw ang gintong bracelet doon. You have no idea how this made my day. Maraming salamat. Mahina niyang sabi sa lalaki. I'm happy that you like it. I love this. Pagtatama niya. Isang linggong naroon si Rojan bago ito bumalik sa opisina. Ayaw ni Eloisa na masanay sa presensya nito, ngunit masaya siya sa pagiging tutok ng lalaki sa kanyang pagbubuntis. Katunayan, pwedeng hayaan na lang siya nito, lalo't provided naman ang lahat ng kailangan niya. Pero nakasuporta pa rin sa kanyang lalaki. Madilim na nang may kumatok sa pinto. Abala ang kasambahay sa kusina, kaya siyang nagbukas. Rojan, okay ka lang ba? Uminom ka ba? Manang, pakihanda po yung bakanteng kwarto. Nalanghap niya ang alak sa amoy nito. Sinampay niya ang braso ni Rojan sa kanyang balikat. Inalalayan siya ng kasambahay hanggang sa maihiga ito sa kama. Manang, pasuyo po ng batya na may tubig at towel. Saka may damit naman po siya, sigurong extra dito. Pasuyo na rin po, salamat. Aniya sa kasambahay. Normal lang ang abs, Eloisa. Huwag ignorante. Bulong niya sa sarili nang makita ang katawan nito. Binihisan niyang lalaki nang bigla itong magsalita habang nakapikit. I'm having a hard time right now. Buti na lang nandito kay Eloisa. Bulong nito. Ganun na lang ang kalabog sa dibdib niya nang lisani ng silid. Nang magising ang lalaki kinaumagahan, ay humingi ito ng pasensya sa kanya. I preferred your coffee, katulad ng usual na iniinom mo. Kung gusto mo lang, bago ka pumasok sa trabaho. Alok niya rito. Oh, really? Thank you. I was a burden last night. Hindi na maulit yun. Nakatulog ka ba ng maayos? Anang lalaki. Ngumiti siya sabay tango. Mabuti naman. Kung may problema sa office, I can listen to you. Ang ibig kong sabihin, tumigil lang ako bilang secretary. But I'm sure that I can still understand office staffs. Aniya rito. I appreciate that. Mahinang tugon ni Rojan sa kangumiti. Tinanaw niya ito habang palabas. Sinupil niya ang ngiti sa labi nang mag-replay sa isip ang sinabi nito kagabi. Ilang saglit pa ay may naulinigan siyang makina ng kotse sa labas. Bumalik ba si Rojan? Di kaya may naiwan siyang papeles? Usal niya. Handa na sana siyang itanong yon nang iba ang bumungad sa pinto. Otomatikong tumayo si Eloisa nang pumasok si Madam Olive. Oh my goodness! Nananagip ba ako? Gulat na singhal ng ginang. Gumapang ang lamig sa kanyang katawan nang pagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Madam, kinakabahang sabi niya. Ilang beses akong pumupunta sa company at hindi ko maabutan si Rojan. So, this is the reason for his absences? Oh my gosh! May relasyon kayo all this time? Madam, wala po. Wala kami relasyon. Hindi ko po alam na hindi nasabi ni Rojan sa inyo na nag-leave siya sa kumpanya. Rojan? First name basis na kayo? I need you to explain this to me. Kasi hindi ko alam kung nahihibang na ba ang anak ko. Of all people, ikaw pa talaga na sekretarya niya? Anong ipinangako niya sa'yo? Kasal. Hindi ako papayag na may kasal kayo. Si Venice ang gusto ko para sa kanya. Si Venice ang dapat niyang pakasalan. The moment na may panganak mo ang mga apo ko, sa amin ng mga bata, anong future ang may bibigay mo sa kanila? My God! Ang anak ko! Ano ba itong iniisip niya? Ma, come on. Leave this to me. Natigilan ng ginang nang makita si Rojan sa pinto. Rojan! Ipaliwanag mo nga to sa akin? Anong sasabihin ng papa mo nito? You're disappointing. Lahat ng disappointments mo ang dahilan. Kaya siya nagkakasakit. Now this woman over Belize? Binuntis mo pa? Hanggang kailan ba kami madidismaya sa'yo? Nanggagalaiting bungad ni Madam Olive. Nakatanaw sa kawalan si Eloisa
Alam niya ang agreement nila pero para siyang sinampal ng katotohanan sa mga sinabi ng ginang. Inakit ka nito. Nagpaakit ka naman. Ayaw mo kay Venice dahil itong sekretarya mo papatulan mo? Disgusting! Wala kami relasyon. May bahid ng inis sa tinig ni Rojan. Saan na to? One night stand? Hindi ka nag-iingat. I hired her to be my surrogate. Bulgar ng lalaki. Guluntang ang imahe ng ina nito. Ano ka mo? Surrogate? You paid your secretary to carry your child? Wala pa sa isip ka mag-settle down. Pero kailangan ko ng anak. Yes, binayaran ko siya para rito. Kilala ko si Eloisa. I think she's a perfect choice for that. Nag-angat siya ng tingin sa lalaki. Kung mag-usap ang dalawa ay parang wala siya. Ganun na lang kabigat ang kanyang dibdib na kusang nangilid ang kanyang mga luha. Bakit kailangan umabot pa sa ganito? Anyone would go to bed with you. Takang saad ng ginang. Para may maghabol ng support? May aagaw sa custody? That would be too problematic once she gives birth to the children. I will secure my inheritance. Tapos na ang trabaho niya at sa akin na mga anak ko. Paliwanag ni Rojan. Tila proud pa ito sa idea nito. Mga anak? Paglilinaw ni Madam Olive. They're twins. Totoo ang papa mo nito. Baka makatulong sa paggaling niya ang malamang may mga apo siya. At kambal pa, I'll tell him. Nagmamadaling umalis ang ginang. Labis ang paninikip ng dibdib ni Eloisa. Pumanhik siya sa kwarto. Isang araw na hindi nagpakita sa kanyang lalaki matapos ng tagpong yun. This is your job, Eloisa. Binayaran ka niya. Kukunin niya mga bata kapag nanganak ka na. At pagkatapos, wala na. Tapos na. Makukuha mo ng buo ang napag-usapang pera. Di ba ito ang gusto mo? Mas madaling pera at konting responsibilidad. Ito ang career change na gusto mo, di ba? Kumbinsi niya sa sarili. Ngunit taksil ang mga luha niyang bumaha sa kanyang pisngi. Paulit-ulit na hinaplos niya ang malaking umbok sa kanyang tiyan. Ma'am Eloisa, kailangan niyo na pong kumain. Kumatok ang kasambahay sa pinto. Hindi siya sumagot. Maya-maya pa ay si Rojo na ang tumatawag. Eloisa, it's dinner time. Huwag ka magpalipas ng gutom. Akala niya ay may ibang kahulugan ang ganong pakikitungo ng lalaki. Lumabas siya atas noong humarap dito. Is everything fine? Nag-aalalang tanong nito. Maayos po ang lahat, sir. Aniya. Didn't I tell you not to call me, sir? Dapat po tawagin kitang sir. Kasi hindi ako ang nanay ng mga bata. At empleyado niyo pa rin ako. I'm trying to be professional. Putol niya rito. Anong problema mo, Eloisa? I'm doing my job. Wala po akong problema, sir. Kakain ako ng mabuti. Aalagaan ko ang pinagbubuntis ko. Para kapag nanganak ako, tapos na. Sa'yo ang mana, sa akin ang sweldo ko. Gaya ng nakasad sa kontrata. Pagtaas niya ng boses. Eloisa, calm down. Pagalo ni Rojan. Why are you reacting like this? Bigla siyang humikbi. Parang may punyal na tumarak sa kanyang dibdib. Kasi alam kong trabaho lang to. And I am so stupid because I expected more. Ang tanga-tanga ko para mapamahal sa pinagbubuntis ko. Ang tanga-tanga ko to screw this arrangement up. I'm so stupid kasi alam kong tinanggap ko to kapalit ng perang makukuha ko pero hindi niya maituloy ang sasabihin. May agreement tayo, Eloisa. Pumirma tayo sa kontrata. Hindi pwedeng ayaw mo na ng ganun-ganun na lang. And that is legal. May napag-usapan tayo at kung hindi ka susunod, you will face legal consequences too. Mariin ngunit kalmanteng paliwanag ni Rojan. Mabilis na napahawak si Eloisa si Chan. Rojan! Bumilis ang kanyang hinangos at napasigaw. Eloisa, anong nangyayari sa'yo? Nalilitong saad ni Rojan. Manganganak kaya yata ako. Nahihirapang sambit niya. Maya-maya pa ay may umagos na likido pababa sa kanyang binti. Manang, ipahanda mo ang kotse sa driver! Hiyaw ni Rojan sa kasambahay. Nanganak siya ng araw na yon. Ngunit ang magising sa hospital ay hindi niya man lang nasilayan ng kambal. Janelle, paano mo nalamang nandito ako? Nangihinang tanong niya sa kaibigan. Akala ko ikaw ang tumatawag. Nagulat ako ng boses ng lalaking sumagot. Munti kong isiping may dumukot sa iyo eh. Mas malala pa pala. Gaga, surrogate ka, Eloisa! At si Rojan Martinez ang tatay. Isang araw kang walang malay. Alam kong nagka-malstroke ang mama mo kaya
Hindi pa ako tumatawag sa pamilya mo sa probinsya. Nasaan ang mga anak ko? Wala sa sariling tanong niya. Kinuha ni Rojan. Yun doon na pag-usapan nyo. Pinapunta niya ako rito para tingnan ka. Malungkot na tugon ni Janelle. Umiyak siya ng umiyak nang mapagtanto yun. Hindi niya maipaliwanag ang puwang sa kanyang dibdib. Ang malinaw sa kanya ay nasasaktan siya sa nangyari kahit pa batid niyang yun naman talaga ang kahihinatnan ng agreement. Nang makabawi ang katawan, ay sinubukan niyang magtungo sa kumpanya. Kuya, dumating na po ba si Mr. Martinez? Tanong niya sa guard. Oh, ikaw pala yan, ma'am. Ngayon lang kita nakita ulit. Nasa bakasyon pa po si Mr. Martinez. Teka, ma'am, hindi po ba kayo ang sekretarya niya? Bakit hindi niyo po alam? Anang guard. Umiling lang siya saka umalis. Ano bang plano mo? Hindi ba may kontrata kayo? Concerned na tanong ni Janelle. Nasa apartment niya ang kaibigan. Maski sa tinutuluyang bahay ay wala ring idea ang mga kasambahay kung saan nagtungo ang mga Martinez. Gusto ko makita ang mga anak, Janelle. Yun lang ang nasa isip ko. At alam ko ang nasa kontrata. I just want to see them. Mariing sagot niya. Wala ka na bang contact sa loob ng company? Anang kaibigan. Hinalughog ni Eloisa ang contacts niya. Ilang minuto siyang naghintay ng reply mula sa dating katrabaho. Nag-out of town daw. Ang board of directors ang nag-handle ng company ngayon. Ang narinig ko kay Madam Olive, under medication ang asawa niya. Hindi kaya dinala niya sa abroad ang mga bata? Bulong ni Eloisa sa sarili. Eloisa, I know that you're having a hard time, pero magpahinga ka muna. Kambal ang iniluwal mo at first time experience mo. Hayaan mo munang mag-recover ang katawan mo. Umuwi ka muna sa inyo sa probinsya. Udyok ng kaibigan. Janelle, mali na naman ang mga desisyon ko. Shh, you're brave. Ang tapang mo para ligtas na madala ang kambal sa sinapupunan mo. Diba, na-transfer na ni Roger ang pera sa bank account mo? Gamitin mo yun sa maayos. Kapag successful ka na, mas capable ka ng mahanap at makita ang mga bata. Niyakap niya ang kaibigan na mahigpit. Hello, Mama. Uwi na po ako ngayon. Ani Eloisa nang tawagan ng ina. Binuhos ni Eloisa ang halos 5 taon sa pag-ayos ng kanyang buhay. Sa pagtrabaho niya sa corporate field, batid niyang mahirap kung employee lang. Nagsimula siyang magnegosyo, isang clothing brand para sa mga bata. Eloisa anak, lagpas ka na sa kalendaryo. Ayaw mo naman sa mga inirereto sa'yo. Mahihirapan ka ng mag-anak niyan. Puna ng kanyang ina isang araw. Bumuntong hininga siya. Wala pa siyang balak sabihin sa ina ang pinagdaanan niya. Okay lang po ako, Mama. Pinabibigay pala ni Jonathan. Nako, ni hindi ka sinusukuan ng binatang yun. Inilapag ng mama niya ang mga tsokolate sa kanyang desk. Hindi ini-entertain ni Alois ang lalaki, kaya sa kanyang ina ito nagpapadala ng kung ano-ano. Dumako ang kanyang tingin sa bracelet na suot. Bagaman mahapdi sa dibdib, ay hindi niya inaalis ang bracelet sa kanyang palapulsuhan. Sandali siyang lumuwas. 10:00 pa ang appointment niya sa boutique kung saan siya makikipag-collaborate, kaya binisita niya muna si Janelle sa flower shop nito. Girl, congrats! Effective talaga ang influencer na nakuha niyo. Ang dami kong nakikitang review sa online shop. Bati ni Janelle. Hanggang ngayon, marami pa ring orders. Bestseller ngayong buwan yung mga cartoonish ang design. Kwento naman niya. Wala ka pa ring balita sa mga Martinez? Tila maingat na tanong ni Janelle. Nag-resign ang kakilala ko sa kanila. Private naman ang accounts ni Rojan. Kahit sa websites, wala namang nababanggit na kahit ano tungkol sa kambal. 5 years old na sila. I wonder kung anong pinangalan ni Rojan sa kanila. Gab ang brand name ng negosyo mo. Yun ba ang gusto mong ipangalan sa kanila? Anang kaibigan. Tipid na ngumiti siya. Gab, short for Gabriel and Gabriela. Baka malit pa ako. Traffic pa naman. Una na ako, Janelle. Thank you sa time, ha? Wala yun, parang di best friend. Ingat ka. Alam ko makukuha mo yung contract sa boutique. Pakain ka naman, Eloisa. Natatawang bumeso siya rito bago umalis. Successful ang partnership niya sa may-ari ng boutique. Kukuha ito ng design sa kanila na isasama sa launching para sa upcoming bazaar sa kalapit na mall. Pabalik-balik si Eloisa sa probinsya at syudad para sa naturang event. At sa mismong araw ng event ay sinigurado niyang hands-on siya.
Excuse me, nasaan na yung mannequin dito? Tanong ni Eloisa sa isa sa mga staff. Ma'am, kalalagay ko lang puro ng damit kanina. Guys, nakita niyo ba? Sagot naman ito sabay baling sa mga kasamahan. Ella, akin na! Return that! Hiyaw ng kung sino. Lumabas si Eloisa mula sa booth. Natagpuan niya ang isang bata kasama ang isang kasambahay. Bit-bit ang nawawalang mannequin. Pasensya na po, ma'am. Curious lang talaga ang batang to. Akala niya po manika. Nahihiyang saad ng kasambahay. I want that one, please. Giit ng bata. What do you want, baby? The dress or the mannequin? Magiliw na tanong niya sa cute na batang babae. I want the dress. Ngumiti ang bata. Naku, ma'am, wag po muna. Wala pa sa akin ang wallet ko. Kanina ko pa hinahanap ang batang to kaya nahiwalay ako sa kasama ko. Malilintikan ako sa amo ko. No, ayos lang po. I'll give this for free. Tumingin si Eloisa sa bata. If you want something that is not yours, you ask first, okay? Sure! Thank you, Mommy! May kung anong dumagan sa dibdib niya. Shh! Ella! Sorry po. Ganito talaga tong alaga ko, ma'am. Kung sino-sinong tinatawag na Mommy. Anong pangalan niya? Tanong niya sa kasambahay. Gabriela, you're making me worried. Tawag ng maskuladong boses. Ella, did you get lost? Untag naman na kasama nitong batang lalaki. Humataw ang kalabog sa dibdib niya nang makilala ang boses na yon. Nagsalitan ang mga mata niya sa pagmasid sa magkamukhang batang babae at batang lalaki. I'm sorry for this inconvenience, Miss. Natigilan si Rojan nang magtama ang paningin nilang dalawa. Rojan, naghihintay ang driver! Kasama pala ng lalaki si Venice. Nagsitakbuhan ang kambal sa babae. Tila napako si Eloisa sa kinatatayuan na ang tanging nagawa niya ay habulin ang mga ito ng tingin. Tinawag niya bang Gabriela ang bata? Ipinangalan ba ni Rojan sa kanilang suggestion ko noon? Tanong niya sa kanyang isip. Ma'am, may customer pong gustong tingnan ang buong set ng ganitong design. Agaw ng staff sa kanyang atensyon. Wala sa sarili si Eloisa buong araw. Janelle, nakita ko sila sa mall. Malaki na mga bata. My mind went blank. Biglang lito ako sa kung anong gagawin ko. Naiiyak niyang sumbong sa kaibigan. Gaya ng matagal mo nang gusto. You want to see the twins, di ba? Si Roger ang kausapin mo. Baka pwede ka niyang pagbigyan. Udyok nito. Naghintay ka ng 5 taon. Huwag mo sabihin ngayon ka pa magde-decide ng matras na lang. Alam ba ni Tita Leonie ang tungkol dito? Dagdag pa ng kaibigan. Umiling siya. Mabuti na rin yun, baka umasa siya sa mga apo niya. Usal ni Janelle. Pupunta ako sa company bukas. Aniya. Pero paano kung naroon si Venice? Paano kung sila na? Gustong-gusto siya ni Madam Olive para kay Rojan. Paano kung ako palang nakikigulo sa pamilya nila? Biglang saad niya. Eloisa, ang kambal naman ang habol mo at hindi si Rojan, di ba? All these years, ang mga batang sinasabi mong gusto mong makita. But I want to be realistic, Eloisa. 4 years kang nagtrabaho para kay Rojan. Almost a year din kayong nagsama during your pregnancy. Wala kang nabuong feelings para sa kanya? Ang mga bata lang ang nasa isip ko, Janelle. Then, why do you still wear that bracelet? Sabi mo, regalo niya yan sa'yo. Bakit hindi? Isa pa, this serves as my reminder. Reminder na kailangan lakasan ko ang loob ko para makita ko ang kambal na kinuha niya agad sa akin. Suminghap si Eloisa nang uminit ang sulok ng kanyang mga mata. Maraming nagbago sa Martinez Company mula noong huli siyang pumunta roon. Lutang pa ang isip ni Eloisa na kung anong sasabihin, gawa ng kulang siya sa tulog kaiisip. I'm so sorry, ma'am. Wala ka pong appointment kaya hindi niyo po pwedeng makausap si Mr. Martinez. Pigil ng staff. I'm Eloisa Jimenez. Tell him my name. Hindi ako alis dito hanggat hindi ko siya nakakausap. Lakas loob niyang utos. Aburidong tumawag ang staff sa teleponong mukhang konektado sa opisina ng CEO. Biglan nanlaki ang mga mata nito sabay tingin sa kanya. Follow me this way, ma'am. Paanyaya nito. Paulit-ulit siyang huminga ng malalim dahil nalulunod ang puso niya sa kaba. Good morning, Mr. Martinez. Sumilip muna ang staff sa pinto bago siya senyasan nito na pumasok. Natanaw niya si Rojan na nakatayo sa harap ng glass wall. Anong gusto mong pag-usapan natin, Eloisa?
Anito saka bumaling sa kanya. Alam mo kung anong gusto kong pag-usapan natin. Maring sambit niya. If I remember it right, maayos na natapos ang arrangement natin. Buwang ibinayad ko sa'yo. So, what else should we talk about? Nangilid ang luha ni Eloisa. Bakit hindi mo hinayaang makita ko ang mga bata? I felt so used. Konting decency, Rojan. Bagong panganak ako, lupaypay at walang malay. Pagising ko, wala na kayo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko, Eloisa? Maayos tayo nag-usap. We had a contract and I paid you accordingly. Anak ko sila. They exist because I hired you to care them. Trabaho, Eloisa. It was just your job. Wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Putol ng lalaki sa kanya. How can you be so cruel? Bulyaw niya rito. I never said that I am kind, Eloisa. Alam ni Eloisa na tagilid ang punto niya sa kanilang diskusyon. Tama si Rojan, kahit bali-baliktarin ang usapan. Rojan, please. I want to meet them. Bigla ay humikbi siya. Sandaling hindi nakapagsalita si Rojan. Marahang tinawid ni Eloisa ang kanilang distansya. Inabot niya ang palad ng lalaki at dahan-dahang lumuhod. Eloisa, stand up! Singhal ni Rojan. Ngunit umiling lang siya. Isinandal niya ang noo sa palad nito sabay bumulong. Please, Sir Rojan. 5 taon ako naghintay. Lahat ng meron ako ngayon, pinagsikapan ko para sana may kakayanan akong mahanap kayo. I just want to see them. I want to meet them. You will meet them. Hahayaan ko makilala mo sila. Just stand up! Inis na bulalas ng lalaki. Tumayo siya. I know that I am so desperate. 5 taon na Rojan. Kahit ang makilala lang sila at makilala nila ako. Wala akong planong sirain ang relasyon niyo ni Venice. Ang kambal lang ang hinihingi ko makita. Pagpapatuloy niya pa. Relasyon namin ni Venice? There's nothing going on between us. Priority ko ang mga anak ko. I'll tell you when you can meet them. I have an important meeting this week. Titingnan ko pa kung may available time sa schedule ko. Tumango siya. Ayos lang kahit kailan. I didn't change my contact number. Umasa akong tatawag ka isang araw tungkol sa kanila kaya hindi ako nagpalit ng numero. Thank you so much, Rajan. Thank you for giving me this chance. Kumatok ang sekretarya nito sa pinto. Excuse me, Mr. Martinez. Nandito na pang board of directors. Kayo na lang pang hinihintay. Yumuko siya at nagpaalam na aalis na. Halos matunaw siya sa kaba at saya nang sa wakas ay makatanggap ng mensahe mula kay Rajan. Ma'am, hindi na po ako pwedeng tumuloy. Pribadong village na po kasi ito. Anang taxi driver. Okay na po kuya, dito na lang po ako bababa. Sagot niya. Hindi niya akalaing papupuntahin siya ni Rajan sa mansyon nito. Ako po si Eloisa Jimenez. Ina-expect po ako ni Rajan Martinez dito. Pakilala niya sa kasambahay ng mansyon. Hello po ma'am, ikaw po pala yung kahapon. Pababa na po si sir, may kausap lang sa telepono. Ito po, juice po muna. Alok ng kasambahay. Salamat po. Aniya. Yaya, who's that? Is that Mami Venice? Nauligan niyang tanong ng batang babae. Gabriela, behave, okay? May bisita ang daddy mo. Daddy, you have a visitor! Tumakbo ang batang lalaki pababa sa hagdan. Gabriel, dahan-dahan! Saway rito ng kasambahay. Tila lumobo ang puso niya nang mapatunayang ipinangalan nga ni Rajan sa kambal ang sinabi niyang mga pangalan noon. Umupo ang 2 bata sa katapat niyang sofa. Hi! I remember you! Ani Gabriela. Remember? You met her before? Tanong dito ng kapatid. Yesterday, sa mall. May gift akong dress. Pagmamayabang nito. Oh yes, I remember too. Masayang usal ni Gabriel. Sakalang naalala ni Eloisa ang paper bags na hawak. Anak, I made these gifts for both of you. Wow, thank you! Sabay na bulalas ng kambal. Tumayo siya nang makitang pababa sa hagdan si Rajan. Good morning. Dumaan na rin ako sa coffee shop kanina para bilhan ka ng kape. Thank you. What are those bags? Anang lalaki. Bagong designs ng clothing store namin. Hindi sikat pero I can assure that these clothes are of good quality. Bagay sa mga bata kaya nagdala ko. I hope that you don't mind. Umiling ito.
No, of course not. Bumaling ang lalaki sa kambal. Anak, I told you before about your mother, right? Panimula nito. Kinabahan si Eloisa habang pinapanood ang reaksyon ng mga bata. Yes, Daddy. Mommy Venice told us that. Ani Gabriela. Ella, she's not our mommy. May iba tayong mommy. Tutol ni Gabriel. Gab, it's okay to call her like that. And it's fun. Marami tayong mommies. Si Mommy Venice, si Mommy Olive. Paliwanag ng kapatid nito. And your Mommy Eloisa here. She's your mother that I've been telling you about. Banggit ni Rojan. Namilog ang mga mata ng kambal nang tingnan siya ng mga ito. A real mommy? Ulit ng dalawa. Your real mommy. Pagkumpirma ni Rojan. Palubog ng araw nang magpaalam si Eloisa sa kambal. Pinilit siya ng mga bata na manatili, ngunit alam niya ang kanyang limitasyon. Babalik ako. Next time, magbe-visit tayo sa bazaar. I'll let you wear any clothes and any designs that you want. Pangako niya sa mga anak. You sleep here, please? Ani Gabriela. Sorry, baby. Walang dalang gamit si Mommy. Pagsisinungaling niya. Then, bring some next time, Mommy. Singit ni Gabriel. Hinagkan niya ang dalawa. Nag-aabang si Rojan sa labas. Salamat, Rojan. Mauna na ako. Ihatid na kita, Eloisa. Hindi na. Naistorbo na kita ng buong araw. Marami namang taxi sa highway. Doon na lang ako mag-aabang. Natigil sila sa pag-uusap nang may dumating na kotse. Lumukob ang inggit sa dibdib ni Eloisa nang makitang si Venecion. See you next time. Salamat ulit, Rojan. Nagmamadaling saad niya sabay hakbang paalis. Nagtungo agad siya sa kaibigang si Janelle pagkatapos. Girl, ang cute nila! Hindi malubayan ang tingin ni Janelle ang ipinakita niyang picture ng kambal. Masyado silang inosente para maintindihan ang setup namin. Ang akala ng mga bata, doon na ako titira. Naran din si Venice. Malapit siya sa kambal. Kwento pa niya. Di kaya nagkakamabutihan na sila ni Rojan? Hindi ba't sabi mo silang dalawa ang gusto ni Madam Olive para sa isa't isa? Kung malapit si Venice sa kambal, baka siya ang naging katuwang ni Rojan sa pagpapalaki sa kanila. Ang sabi naman ni Rojan, wala silang relasyon. Besides, kung gusto siya ni Rojan, sana noon pa. He's not just interested. Ang mga bata lang ang priority niya. Normal din namang kasakasama niya si Venice, lalo na kung yun ang gusto ni Madam Olive. Nilinaw naman ni Rojan na walang namamagitan sa kanila. Mariing tanggi niya. Eh bakit parang affected ka? Yes, affected ako. In a way na tanggap ni Madam Olive si Venice. Ibig sabihin, malaya niyang nakakasama ang kambal kahit kailan niya gustuhin. Rason niya. Yun lang ba talaga? Paano kung ma-realize ni Rojan na wife material si Venice? At isang pamilya nang mayroon sila. Tudyo ni Janelle. At ako ba? Hindi wife material? Inis niyang tanong. Kinagat niya ang labi ng madula sa tanong na yun ng kaibigan. Sus, itanggi mo pa, Eloisa. Hindi ako naniniwalang wala kang nabuong feelings para kay Rojan. Sa 5 taon tuwing iniisip mong kambal, malamang naiisip mo rin ang lalaking yun. Kaya nga suot mo pa rin ang regalo niyang bracelet. Kaya nga wala kang tinatanggap na manliligaw. Tama ako, di ba? It doesn't matter, Janelle, kung ano ang pinaka-makabubuti sa kambal. Paano nga? Paano kung ang pinaka-makabubuti sa kambal na sinasabi mo ay ang pagsasama ni Rojan at Venice? Isang pamilya na sila kung titingnan mong maigi, ah. Hindi siya nakasagot. Nang sumunod na linggo ay natuloy ang usapan nila ng kambal sa pamamasyal sa bazaar. Ilang araw pa ang hinintay niya dahil sa hectic schedule ni Rojan. Pick anything, baby. Udyok ni Eloisa sa kambal. Salamat sa oras, Rojan. Baling niya sa lalaki. You name your brand after them? Imbis ay tanong ng lalaki. Hindi ko akalain na ipapangalan mo sa kanilang suggestion ko noon. Those are nice names, Eloisa. Suot mo pa rin pala. Biglang tukoy nito sa kanyang pulseras. Oh, oo naman. Wala si Venice? Pag-iba niya ng usapan. Nasa trabaho siya. Malapit siya sa mga bata. Aniya. Ninang nila si Venice. Oh, really? Akala ko... Walang kami, Eloisa. Ilang beses ko bang ulitin yon? How about you? May boyfriend ka na ba? Okay lang ba sa boyfriend mo itong setup natin? Tanong ng lalaki.
Wala pa ako nagiging boyfriend. In the past years, sinusubukan kong itama ang mga desisyon ko sa buhay. Para sa pagkakataong makita ko ang mga bata, maging worthy na ako sa kanila. Sabi niya, "You're worthy. Wala kang kailangang patunayan." Anang lalaki. Hindi ganun ang tingin ko sa sarili ko, Rajan. Natigil lang sila sa pag-uusap nang magyaya ang kambal na kumain. Inuwi ng dalawa ang nagustuhang damit mula sa butik, maging ang mga napiling laruan. Babayaran ko ang mga kinuha nila. Rajan, regalo ko yun. You don't have to pay for them. Saway niya. Mommy, you're staying for the night? Tanong ni Gabriela. Don't worry, Mommy. We have lots of stuffs here. Dagdag pa ni Gabriel. Mula pa nung nakaraan, kinukulit nila ako tungkol dito. You promised them, Aloysa. Ani Rajan. Sure, mga anak. Sagot niya sa mga bata. Kinikilala ni Aloysa ang hilig at paborito ng kambal. Siya ang nagpresenta na magluto at pagkatapos ay sinamahan ang mga batang magpahinga sa kwarto ng mga ito. Mommy, don't leave us. Sasabihin namin kay Daddy na dito ka na lang. Pakiusap na mga ito. Hindi naman ako alis, baby. Good night, okay? Good night, Mommy. Lumabas siya mula sa kwarto at eksaktong naabutan si Rajan sa hallway. Nagpabili ako ng mga damit last time. I was expecting this to happen. Gustong-gusto ng mga bata na makasama ka dito. I know, that's too much. Gusto kong nandito rin ako. Putol niya sa sinasabi nito. Humugot ng malalim na hininga ang lalaki. Should we change our arrangement? Anito. Anong ibig mong sabihin? Come on. Niloloko lang natin ang mga sarili natin. The twins want you here. You want to be here with them. And I want you here with me too. Pag-amin ni Rajan. Marami tayong decisions na hindi tama. Wag na nating dagdagan. Let's make it right this time, Aloysa. Gusto mong nandito rin ako? Paglilinaw niya. I always like it when I'm with you. Sagot nito. Nangilid ang luha sa mga mata ni Aloysa. Nung panahong umalis ka kasama ang kambal pagkatapos ko manganak, nung pinamukha mo sa akin na binabayaran mo lang ako para dalhin sila at makuha mo ang mana mo. Those were my lowest. Alam ko ang lugar ko bilang surrogate pero hindi naman ako makina, tao ako, naging ina ako. Kinailangan ko lumuhod sa harap mo para makiusap na kahit saglit, makilala ko sila. At ngayon sasabihin mo sa akin, gusto mo ko makasama? Don't bullshit me, Rajan. Tama ka. I was so cruel. I couldn't sleep for days after I left you like that. Pakiramdam ko, napakasama ko. Hindi ako mapakali. Kahit pa alam kong kasama mo ang kaibigan mo. I contacted the hospital about you. Nakapag-discharge ka na ng maayos. Nawalan ka ng malay, Aloysa, and I was scared as hell. Nakiusap sa akin si Mama. She wants the twins to be with my father. She was desperate. Critical na si Papa at umasa siya na baka kapag nakita nito ang mga bata, the twins would be his will to survive. Nasaan kayo sa loob ng 5 taon? Tanong ni Aloysa. In our rest house in Palawan. I can take the twins away from my mother. Sila ang tumulong kay Mama na makarecover from my father's death. Ito naman ang napagkasunduan natin, Aloysa. Paliwanag ni Rajan. I was so proud of you when you launched the Gabs clothing brand. Nagpatuloy ka sa buhay. You seem so complete. Pagpapatuloy nito. Complete? Pinipilit kong makasurvive ang araw-araw. Nang hindi nababaliw kakaisip tungkol sa inyo. Singhal niya. Hindi ko alam na naghihintay ka pala. Hindi ko alam na gusto mo silang makita. Anang lalaki. Kinuha mo sila agad, Rajan. You didn't give me the chance to at least hold them. Umalis ka bigla. Paano ko masasabi sa'yo? Sumbat niya rito. Masisisi mo ba ako? Buong akala ko ang kontrata at ang pera lang ang gusto mo. Noong mga panahon na wala ako sa kumpanya, I received information about you. Nagtaka ako kung bakit nagtatanong ka sa mga staff kung nasaan ako. All this time, hindi lang pala yun ang unang beses na pumunta ka. Anito. Kaya ba kayo bumalik dito? Dahil nalaman mo? Mahinang tanong niya. Yes, temporarily. I asked my staff to follow your business account. Inanunsyo mong dadalo kayo sa bazaar. It wasn't a coincidence, Aloysa. Umasa ako makikita kita ron. Nauna ka pang ang mahanap ng kambal.
I have been planning to take the twins abroad. Doon sila mag-aaral. Nanlamig si Eloisa sa sinabi nito. Aalis kayo? Aniya, hindi umimik si Rojan. Pinawi niya ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Kailan kayo aalis? Hindi niya napigilan ang humikbi. Eloisa, please be honest with me. Ang mga bata lang ba ang gusto mong makita ulit? Marahang tanong ng lalaki. Mahalaga pa ba yun kung aalis din naman pala kayo? Asik niya rito. Naintindihan ko kung galit ka sa akin. But, why did you keep that bracelet? Kung galit ka sa akin, di ba dapat matagal mo nang tinapon ng regalo na ako nagbigay? May ibang gustong iparating si Rojan sa kanya. Napaiktad siya nang hawakan nito ang kanyang palapulsuhan. Ang mga bata lang bang gusto mong makita ulit? Bakit interesado ka kung may relasyon kami ni Venice? Sabihin mo sa akin, Eloisa. Dahil habang hindi ka makasagot, umaasa ako lalo. We were together for how many years? Sa opisina hanggang sa magsama tayo para sa pagbubuntis mo. Ako ba, gusto mo rin makita? Tanong nito. May pinirmahan tayong kontrata, Rojan. Sa halip ay sagot niya. Alam ko, at hindi ako papayag kung hindi marriage contract ang sunod nating pipirmahan. Diretsahang sabi ng lalaki. Gulat na nag-angat siya ng tingin dito. I felt like I was not ready to commit to anyone romantically. All my life. Nahihirapan ako maging attracted. And you? You are an strongly independent woman. Sanay ako na nagugustuhan ng kahit sino. Pero ikaw, kung tingnan mo ako parang wala lang. Nanibago ako. I have secretly liked you back then, when you were still my secretary. Hindi ko lang maamin sa sarili ko na ikaw pang sekretary ko ang magugustuhan ko. Kaya ganun na lang ang takot ko nang mag-file ka ng resignation. Kung ito pang malapit ka na sa akin, hindi na kita maabot. Paano na lang kapag tuluyan ka nang umalis? I was not ready to lose you. I was so frustrated when I read your letter. Ang rason mo ay career change? Hindi na ako nakapag-isip ng tama. I took the risk upon offering you to be my surrogate. But knowing you, you love change. I hate rejections. Gusto ko akin ang upper hand. Gusto ko ako lagi ang nasusunod. Ayoko mapahiya sa sarili ko kung sakaling i-reject mo lang ang pag-amin ko. Tumagos ang bawat pag-amin ni Rojan sa kanya. Dahil gaya ng lalaki, hindi rin maamin ni Eloisa sa kanyang sarili na may nararamdaman nga siya para rito. Pinili natin ang shortcut sa maraming bagay sa halip na piliin ang tamang proseso. I hope this is not too late. Liligawan kita, Eloisa. Sabi pa nito. Humakbang siya para higitin ang kwelyo nito pababa. Sinalubong niya ng halik ang malambot na labi nito. Liligawan? Mahabang proseso rin yan. Why not take one last shortcut? Bulong niya nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Muli pang dumampi ang labi ni Rojan sa kanya. Do you like me? Gusto kong marinig sa iyo, Eloisa. I love you, Rojan. Aniya. I love you too, Eloisa. At hindi kami aalis nang wala ka. Hindi ka namin iiwan. Kumonsulta pa sila sa legal counsel para sa pagbabagong yon ng kanilang arrangement. Naging co-parent sila para sa kambal hanggang sa may kasal ding pareho. Ganun na lang ang pagkabigla ng kanyang ina nang sabihin niyang ikakasal na siya at may kambal na agad na anak. Si Janelle ang nagpresenta na sumundo sa mama niya para sa kasal nila. Kalaunan ay wala naman din itong nagawa kundi ang tanggapin ang sitwasyon. Masaya ako para sa inyo. Huwag mo akong pagselosan ha. Biro ni Venice sa kanya. I'm sorry for that at gusto ko ring magpasalamat dahil nandyan ka nung wala ako para sa kanila. Nakangiting sagot niya. Naalala ko pa nung galit na galit ako kasi hindi niya ako sinisipot. God, I was mean to you back then. I'm so sorry. Now I know why Rojan will never like me. Sumuko na rin si Tita Olive na ipagkasundo kami nang aminin niya sa amin na may iba siyang gusto. Ikaw pala, Eloisa. Pareho nilang pinagmasdan ang pag-uusap ni Madam Olive na nooy biyanan niya na at ang kanyang ina. Giliw na giliw ang dalawang ginang sa kambal. Na-stress ako sa kwento niyo ni Rojan, pero I can somehow understand your situation. Ang mahalaga, malinaw at maayos na ngayon. Komento pa ni Venice.
Tuwing naiisip ko, hindi ko rin maintindihan kung bakit ginawa naming komplikado ang mga bagay-bagay. Babawi ako sa kanila. Gusto ko lang malaman mo na lubos ang pasasalamat ko sa iyo, Venice. Saad ni Eloisa. Walang anuman, kumare. Biro nito. Natanong niyang papalapit si Rojan kaya nagpaalam siya rito. Sabi ko na, imposibleng wala kang gusto kay Rojan Martinez. Wala na akong kasama sa panlalaki ko sa bar. Biro ni Janelle nang dumaan sa gilid nila. Tumawa si Eloisa. Si Rojan lang ang lalaki ko. Aniya. Mabuti kong ganon. Anang lalaki sabay po sa kanyang baywang. Things should have been easier kung nagpakatotoo lang tayo sa isa't isa. Mahinang sambit niya sa asawa. We can turn back time, honey. What matters is what we do now. Hindi na to kontrata ng trabaho, kundi kontrata ng pagsasama natin. Wala ka nang kawala, Eloisa. Hindi na kita, boss? Biro niya rito. Nangingiting umiling si Rojan bago kintala ng halik ang kanyang labi. You're my boss. You're my queen. I'm only yours, Eloisa. Malambing nitong bulong. Natawa sila nang kulitin sila ng kambal para sa isang family picture. Bakas ang kislap ng kasiyahan sa kanilang mga mata at ngiti. Bagaman pinaghiwalay sila ng pride at maling akala, ay natagpuan pa rin nila ang daan patungo sa maayos sa pagsasama. Nang aminin nila ang totoong nararamdaman sa kanilang mga sarili at sa isa't isa. Marami silang nagawang desisyon, ngunit nang piliin nila ang tunay na kasiyahan ng kanilang mga puso, ay yun ang masasabi nilang pinakatama. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!